Live. Live na tayo guys. Uh, Ipasa na ng mga link. Mabilis lang tayo. Ano ba? Sprout. How will I post it? Hello po, hello. 45 minutes lang tayo kasi alis ako. May work po ako eh. Alright. Ang ating pag-aaralan po ay hindi masyadong punado o nahalata na mga hindi pa po o wala pa sa ministry. Pero kapag nasa ministry na po tayo, dapat po natin maalaman ito. Dapat po natin maalaman ito. I-post ko lang po ang link dun sa mga group chats na hindi kayo kasali. Sana po mapanood nila. Okay. Hindi maari na ipaliwanag ito sa iba, sa karamihan. Ngunit ang Bible po, kaya ko po sasabihin ito dahil darating po ang panahon sa ayon natin sa gusto, ito po talaga ang mangyayari. Ang Bible po ay ating spiritual diary. Sabihin ko ganun. Ang mga tao, ang mga, okay, nalakasan ko na din. Musta na ngayon? Lapit-lapit ko nga sa sarili ko. Hello! Ayun na. Wala na si Jing. Baka sa yung signal din mahina. Alright. Di bali, pag na-rewind po ninyo, ay, na-replay natin, ay, lakasan natin. Ang Bible po, ay, ang ating spiritual na karanasan. Maging sino mang tao sa Bible ay kasali po sa ating diary, spiritual diary. Halimbawa, si Pablo na dating Saul. Ang salitang Saul o ang pangalan Saul ay desired o ask. Desired. Ano ba sa Tagalog ng desired? Past tense ng desire. Nag-desire na ang desire nangarap ba? Or ang desired ay naganap na desire. Or ang pangalang Pablo o Saul ay ask, past tense ng ask, nakapagtanong, nagtanong, yan, decide, nasa siguro, no? Decide, ibig sabihin, past tense na, nangyari na. Ang Paul, naman, sinunod ko dito, ang Paul ay little, maliit, ngunit ito ang end of asking. Ito ang
katapusan ng pagtatanong. Yan. Dumarating sa ating panahon, pagdating ng panahon, kung hindi tayo titigil sa kadidesire, na titigil ang ating pagtatanong, pagdidesire. Bakit? Kasi ang ating dinidesire o ating tinatanong ay naging ating katauhan. Alright? So, dito naman kay Pedro, na dating Simon, si Simon naman, ay meaning niya ay hearing, pakinig. Pakinig. Si Simon, si Simon, nakikinig, pakinig, hearing. Tapos naging Pedro siya o Peter. Ang Peter naman ay rock o malaking bato, boulder, adobe na malaki, parang ganyan, no? So, nung katatanong natin, ay naging maliit tayong Diyos. Kasi si Pablo, lagi niyang pinaliliwanag na sa kanyang mga sulat, kung mapupuna mo, ay ang buhay Kristo. Sabi, si Kristo ang nakikita o larawan ng hindi nakikitang Diyos. Hello, nandiyan si Ate CJ natin. Hello. Nandiyan si Pastor Jing. Yan, okay ba ang aking boses, ate? Ha? Okay. So, si Pablo, ang katapusan ng pagtatanong ni Saul. Alright. Okay. So, ito lahat ay ating katauhan. So, tingnan natin kung ano nangyari. Mabilis lang po tayo. Pagka tayo patuloy na nagtatanong, nagde-desire ng spiritual existence natin, ng ating spiritual na existence. Sa Tagalog ay ano ba existence sa Tagalog? Pag nag-i-exist ka, nandito ka. Sa Tagalog, ano ba? Spiritual na pamamalagi. Sa mundong ito, patuloy tayo nagtatanong. Darating ang panahon na sa pagtatanong at nakikinig tayo, Simon saka Saul, nakinig, nauwi tayo sa katapusan ng pagtatanong kasi tayo ay naging rock. Si Kristo ang rock, cornerstone, na itinakwil ng mga reliyon o sekta. So, tingnan natin ang kanilang, ito lahat ay tayo. Tingnan mo, 1 Corinthians 12:12, sinasabi, kung paano ang katawan ay isa, ngunit maraming bahagi, ganon din naman si Kristo. So, si Pablo man, si Saul man, si Matthew man, si Judas man, sila James man, sila John, sila lahat ay ating sarili. Sila ang ating, kung sila ay disipulo noon, sila ang ating lumang sarili. Kung sila naging apostol noon, ay sila ang ating bagong sarili. Ngunit, ang mga apostol na ito, mga in Christ. Okay? So, nung naging apostol na sila, tandaan natin si Pablo po, nung Saul siya, hindi po siya disipulo ni Kristo. Tagapagpatay po siya ng mga disipulo ni Kristo. Taga-murder siya ng mga tagasunod ni Kristo. Yan lahat ay ating bahagi, ating nakaraan. Na si Pedro naman, o si Simon, naging disipulo naman ni Kristo. Pero si Pedro, kung natandaan natin, nung ipinako na si Jesus, itinakwil niya si Jesus. Si Juan naman, the beloved,
no, disipulo at pinakamalapit kay Kristo, sinasabi niya lagi, siya ang pinakamamahal na disipulo. Hindi naman niya iniwan si Kristo maging doon sa paanan ng krus. So lahat ito, mayroon bahagi natin. May mga bahagi sa ating puso, sa ating katauhan, sa ating mga kasukasuan na Judas, Pedro, Pablo, Saul, Simon, o si Juan, si Mateo, si Andrew. Ito. Kaya ang Bible ay hindi natin isa-isahin dyan, napakarami nating bahagi, napakarami nating mga kaisipan, kamalayan, kaugalian, na kung sitasin mo mga pangalan ng mga disipulo na naging apostol, lahat yan bahagi natin. Okay. So, kapag nangyari ng naging apostol na mga disipulo, katulad ni Saul, mamamatay tao, tagapagtuligsa ng church, pero bandang huli, siya ang pumasan ng sabi ni Pablo ay, ang iniwan ni Kristo na pagtitiis na dapat ko pasanin ay pinasan ko. Kumbaga, siyang pumatay, unang martir, pinapatay ni Saul. So yung trabaho ng unang martir na si Stephen ay pinasan ni Pablo. Ganyan tayo kung minsan. Sa loob natin, meron mga tayong mga kapatiran na ganyan. Pero yan lahat ay bahagi natin. Alright. So, ang ating gustong pagtuunan ng pansin sa gabing ito ay ang dalawang taong ito. Si Pedro, o si Simon na naging Pedro, si Saul na naging Pablo. Nung naging Pablo na si Saul, meron po itong anointing ito, manifestation part 7. Kung wala ka pa sa ministry, ay pakinggan mo dating ang panahon. Malay mo maging minister ka o ang anak mo maging minister. So kung natandaan mo ito, masasabi mo sa anak mo balang araw kung ano ang power o ano ang resulta ng anointing. Okay, tingnan natin kung anong klase ng anointing ito. Dito tayo sa Acts chapter 19, verse 12. Aklat ng mga Gawa 19 verse 12. Sana may mga pastor din na nakikinig kasi kung hindi man nila ito doktrina, ay at least meron tayong mapakinggan na kaiba. Kaiba. Kung hindi ka tunay na minister, sekta ka lang, reliyon, maaaring hindi mo pa naranasan ito. Pero ako naranasan ko ito, itong dalawang ito. Kaya una-una nung ni-reveal sa akin ng Lord itong isang araw, ako ang una-una na konbikta. Ako ang una-unang nasalamin ko sarili ko. Kaya gusto ko ipahayag ito para marinig din ng sarili ko. Dito sa Acts 19 verse 11, sa King James Version, ganito ang nakasabi. Acts, o mga Gawa 19:11. And God wrought special miracles by the hands of Paul. Sa Tagalog, sabi niya, at gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Tandaan natin si Pablo ay hindi po ang ating subject si Pablo, Dahil si Pablo po ay walang kaduda-duda na kinatawan siya ng Diyos. Pero tingnan mo sa verse 11, gumawa ang Diyos ng mga himala sa pamamagitan ng kamay ni Pablo. Parang gamit. Now, makikita mo kung paano. Verse 12. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na napadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. The King James Version, so that from his body, kay Paul, were brought unto the sick handkerchief and aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. Pero tingnan mo, and God wrought special miracles by the hands of Paul. God, specifically, ang God, hindi si Paul. Okay, now, ang revelation ng Lord sa akin ay, matagal na ako nagmi-minister.
Ang iba siguro sa inyo hindi pa pinanganak. Marami akong, sa ministry ko maraming healing ako nakita. Hindi ko na matandaan yung iba. Maraming deliverances nangyari sa aking ministry. May patay na buhay, hindi isa. So, akala ko okay na yon. Okay na. Pero minsan, hindi umuobra. Hindi siya umuobra. Itong, sa verse 12 po, meron ditong sinasabing handkerchief or panyo. Panyo siya. O tuwalya. O napkin. Napkin. Pwede mo sabing napkin. Katulad din ng apron na ito naman ay panlabas na balot ng katawan ng tao. Pero dinala nila itong mga panyo at itong apron, sa Tagalog ay tawag nila ay tapi. Siguro yung apron, pwede mo sabihin yung pantapis. Ano yan? Yung, pag nagbi-beach ka, towel. No? Alright. Dinala doon sa mga may sakit at nagsilayasan ng sakit, masasamang espiritu. Hindi natin napagpuna kung hindi tayo masyadong mitikuloso na sa gitna ng ating ministry, pagmi-minister, naging para tayong mga towel, panyo, na kapag nandun tayo sa ministry, epektibo tayo. Talagang maraming gumagaling. Maraming napapalayasan ng dyablo. Pero kung obserbahan natin, sila ay hindi na bago. Bakit? Ulitin ko nakakapagpagaling tayo, nakapagpalas ng dyablo, dahil mayroong lumalabas sa atin na anointing ng Lord. Dahil sinugo tayo para sa trabaho yan. Kaya, masyadong manipis lang ang kaibahan. Kahit sinugo tayo, nakakapagpagaling tayo, magaling tayo magsalita, nakakapagturo tayo, nakakapag-preach tayo. Kaya marami ang napapalaya, napapagaling. Pero magtataka ka, katulad mo rin sila. Bakit? Katulad ko, halimbawa, nagtuturo ako. Nagpipreach ako. Kung titingnan ko sarili ko, pag sa mga videos ko, ang galing ko. Pero pagkatapos ng ministry, ang buhay ko, kadalasan natatalo ng lumang sarili ko. In a way, kung titingnan, hindi ako nabago. Pero maraming nakinabang sa ministry. Ano po? Kasi para akong panyo, para akong tuwalya lang, na gamit lang ng Diyos. Daluyan lang siya ng mga himala. Ganyan ang spiritual diary natin kapag pag-uusapan natin itong panyo. Now, kung hindi marireveal sa atin ito, patuloy tayo. Akala natin okay tayo. Pero sa ating private life, hindi talaga tunay ang buhay natin. Hindi matuwid.
Hindi matuwid ang tunay na buhay dahil ang kamalayan hindi rin matuwid. Hindi right-minded. Hindi righteous conscious. Hindi right conscious. Hindi siya righteous. So, sa church, magaling tayo. Sa ministry. Kahit sa evangelism, magaling tayo. Magaling tayo magturo, mag-preach. Pero pag-uwi natin sa bahay, kung tayo na nag-iisa, sinungaling tayo kapag wala tayong napupuna. Na tayo pa rin yung luma, bumabalik tayo doon. Ganyan ang karamihan sa atin. Purihin ang Panginoon, maraming mga tao na talagang ano sila sa harapan ng tao, ganun din sila sa private. Maraming ganyan mga kapatiran natin. Si Smith Wigglesworth. Napakarami pa. Si Kenneth Hagin. At marami pa mga generals. Ha? At sigurado ko marami pa ngayon. Baka hindi natin mabilang. Na kung minsan akala mo wala lang, pero ang anointing umuusok. Okay? So punta naman tayo kay Pablo. Kay Pedro. Si Simon, na ang ibig sabihin hearing o desired, hearing naman siya, hearing. Katulad din ng desiring, ganun din yun eh. Naging Pedro. Naging bato naman siya. Rock. Sabi ni Kristo sa kay Simon, Simon, sabi niya, pasalamat ka at magpuri ka, pinagpala ka, dahil ang pahayag na ito hindi galing sa iyo, lumang pagkatao, kundi sa aking Ama. Sabi niya, and upon this rock, dito sa bato na ito, na pahayag mo na ako si Kristo, itatayo kong aking simbahan. Tingnan nga natin. Anong sabi ni Jesus kay sino to? Kay Simon. Tingnan sa Mateo kung makuha natin, ha? Matthew 16. Sabi dito sa Matthew 16 verse 15, nagtanong si Jesus. He said unto them, but whom say ye that I am? Sa Tagalog, mahirap natin i-translate. Siguro, pero tingnan natin sa Tagalog. Matthew 16:15, kanyang sinabi sa kanila, datapot, ano ang sinabi ninyo kung sino ako? Sino ako? Kanya kasi ang pagka-translate sa Tagalog. Pero sa King James Version, sino si ako nga? Yan ang pagkasabi sa say that I am. But whom say ye that I am? Sino si ako nga? Sumagot si Simon. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Itong pahayag na ito, hindi patungkol kay Kristo lang. Dahil nagtanong siya sa verse 15, sino si ako nga sa inyo? Ang sagot naman ni Pedro, kung unawain mo sa natural nating pag-iisip, tinuturo niya si Kristo. Na sinasabi niya di sa Tagalog, sabi niya, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero kung titingnan natin, doon sa paliwanag ni Pablo, sa Colosa 3:4, ang buhay mo at buhay ko si Kristo. So ito, patunay na ang Bible ay spiritual diary o spiritual, ano ba tawag ko dati? Ang tawag na, hindi diary, kundi, ano nga sabi ko dati? Okay. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo. So kung tingnan natin yan sa Revelation ni Pablo, sino si ako nga sa inyo? Yan ang tanong ni Jesus. Sumagot si Pedro, si ako nga ay si Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So si Kristo na buhay mo ay anak ng Diyos na buhay. Sa makatuwid, ikaw at ako, anak ng Diyos na buhay. Dahil tayo ang buto at laman ni Kristo at ang buhay natin Kristo.
So dito naman sa verse 17, sabi dito, sabi ni Jesus naman, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah. May Bar-Jonah pa siya, anak ni Jonah, Bar-Jonah. Ang Bar kasi anak, Jonah tatay. For flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father, which is in heaven. Tagalog. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo o tao lamang, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ito, sinabi ni Jesus kanyang Ama. Dahil dito, disipulo pa lang sila. Pero sa Revelation ni Pablo sa atin, sa Kolosya 1:15, si Kristo ay larawan ng hindi nakikitang Ama. So kung dito, hindi natin aangkinin na tayo ito, hindi talaga magpapahayag si Ama sa atin na tayo Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, anak ng Diyos na buhay, nakikitang Diyos gumagalaw dito sa mundong nakikita. So kapag ito nangyari sa atin, itong si Simon na naging Pedro, ang asking, hearing na naging rock, solid rock, buo sa loob ang katauhan, hindi masasabi itong verse 18 sa atin. Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Tingnan mo hindi ikaw Pedro. Ikaw ay Pedro. Ibig sabihin, ikaw ay rock. Ikaw at ako. Kapag napahayag sa atin ni I am ito, sabi dito sa verse 18, I say unto thee that thou art Peter, the rock. And upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Dito nabubuo ang church, ang mga members natin. Nagtataka ba kayo na tinagal-tagal nyo ng pag-minister? May members, minsan umalis, babalik, minsan puntahan mo, pero hindi pa rin nagbabago. Mabalik kung dati adik pa rin. Chismosa pa rin. Na maramdamin pa rin. Insecure pa rin. Na? Hindi naging rock kasi ang preacher. Puro tayo panyo. Bilib din sila sa atin, pag panyo tayo, towel tayo, covering, dahil maraming healing, maraming deliverance, sikat naman. Pero hindi naging rock. Isa sa example, si Propeta Elisha. Ang buto ni Propeta Elisha, patay na siya. Minsan hinahabol ng mga Palestino yung may ililibing na patay. Tumigaw yung isang kasama, kalabanan dyan! Bigla nilang tinapon doon sa libingan ni Elisha. At nadikit sa buto ni Elisha. Yung nadikit sa buto ni Elisha, yung patay na buhay, nandun pa ang anointing, ang life sa buto ni Elisha. Pero si Elisha, na propeta, namatay sa sakit. Marami sa ating, yung spiritual history natin yan, hanggang ngayon marami sa preachers yan. Ang gagaling natin. Pero kahiya-hiya ang kamatayan. Ang iba namatay sa COVID. Ang iba sa cancer. Ang iba sa karumalduman ng sakit. Pero anointed. So, ito'y parang panyo. Tayo. Gamit lang ba? Ganun. Pero itong kay Pedro, iba. Si Pedro naman, tayo rin ito. Kapag natutunan natin ang example na ito. Tingnan mo. Ito si Pedro, sabi niya, sabi sa Tagalog ganito, sabi niya, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Ikaw ay rock. At sa ibabaw ng bato, sinabi niya, ikaw ay bato. Ikaw ay Pedro. Pag ang bato ang pagtatatagan,
ng church o building, matibay yan. Yan ang cornerstone. Si Kristo yan. Bakit? Ikaw ang Kristo. Sabi ni Kristo, sino si ako nga sa inyo? Ikaw ang Kristo, sabi ni Simon, na si Pedro. Ibig sabihin, pag naniniwala tayo na si I am na ang buhay natin, nagiging Kristo tayo. Anak ng Diyos na buhay. Ang Diyos nakikita sa mundong ito. Buhay. Kapag ganyan, sabi ni Jesus, ikaw ay bato. Ikaw kasi preacher, ikaw pastor. So sabi niya, ang church nakabaon sa'yo. Nakabaon sa'yo. Sabi niya. At sa batong ito ay tatayo kong aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanayag laban sa kanya. Laban sa church. Kaya hindi natutupad ito sa ating ministry dahil hindi tayo naging Pedro, naging rock. Naging panyo lang tayo. Hindi nababago ang members. Pero pag naging rock tayo, solid talaga ang kamalayan mo na ikaw ay si Kristo. Ikaw at ako ay si I am na nakikita. Sabi ni Jesus, itatayo ko sa iyo. Ikaw ang haligi. Ikaw ang pundasyon ng matibay na katawan ko, iglesia, at walang anumang Hades ang pwede manaig. Ibig sabihin, pag naging panyo tayo, mananaig ang Hades. Dahil tayo mismong pastor, tayo mismong preacher, ay panyo lang. Mananaig ang Hades. Ano ibig sabihin ng Hades? Pag namatay tayo, punta tayo sa Hades. Hintay tayo ng isang solid rock doon magpipreach. Balik na naman tayo sa ganun. Alam ko, hindi nyo napapag-aralan. Parang katulad tayo ng isang mayaman at yung pulubi. Ang pulubi na punta sa bosom ni Abraham, ni Ayam. Pero ang mayaman, Hudyo yun, nandun sa Hades. Ligtas din yun. Kaya lang, hintay siya doon. Bababa ang preachers doon sa Hades at mag-preach. Ibang topic ito. Alright? Now, tingnan mo pag nanging rock ka, kapatid. Tingnan mo. Punta tayo sa Acts chapter 5. Gusto ko sana makuha natin, makuha natin ang kaibahan nito. At mayroon tayong pagbubulay-bulayan na baka akala natin solve na itong ministry natin. Dahil nakapagpagaling tayo, nakabuhay pa tayo ng patay eh. Pero hindi tayo naging Peter. Hindi tayo patuloy naghihir. Nung Simon tayo, nakikinig tayo eh. Nakikinig. Hanggang sa tayo maging rock, solid. Lahat ito kamalayan, katauhan. Alright? Acts chapter 5. Ito naman si Pedro na ito. Verse 14 tayo. At ang mga nagsisampalataya, Acts 15:14. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangagparagdag. Take note. Dahil sabi niya dun sa rock, sa Pedro, pag naging solid ang narinig natin, nagrema, solid, hindi pwedeng linlangin na ikay tao lamang. Hindi pwedeng linlangin ng mga sin consciousness. Hindi pwedeng linlangin ng insecurities. Hindi pwedeng linlangin ng kulang sa pansin. Maramdamin, madaling masaktan. Hindi ka pwedeng linlangin yan. Solid ka eh. Rock ka eh. Ikaw si Kristo, the rock. Pundasyon ng church. Pag nangyari ito, verse 14, tinan mo, sa Acts chapter 5. At ang mga nagsisisampalataya ay lalo pang nangagparagdag sa Panginoon. Nagsisisampalataya, kapatid. Hindi ito yung paramihan lang ng members. Kundi, ang mga members dumadami, pero puro mananampalataya. Puro solid. Matindi itong mga ito. Ito ang hindi pwede buwagin. Hindi pwedeng dayain ng Hades. Hindi pwedeng manaig ang Hades dito. Matindi ito. Ito ang bunga ng rock na naging si Pedro. O si Pedro na naging rock.
Hindi ito dami ka lang members. Iba yung daming members, iba yung mananampalataya. Dito nakasabi. At lalo pang nangagparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Wala ditong lalaki, babae. Puro mananampalataya to. Solid to. Ito yung hindi pwede dayain ng Hades. Linlangin ng Hades. Mananaig ang Hades. Hindi pwede yan. Hindi pwede dito yan. Matitindi mga babae at lalaki na ito. Hindi lamang bumubuhay ng patay ito. Hindi pwede dayain ng insecurity ito. Yung hindi makamove on. Yung mainggitin, iba yung solid rock na ito. Halimbawa, example, yung mga solid na ito, matindi ito. No? Gusto mo ng bahay na 5 bedrooms. 5 bedrooms na bahay. Pag hindi ka solid, hindi ka rock, hindi ka si Christ, si I am, ganito lagi prayer mo, Lord, naniniwala ako, nananampalataya ako, nabibigyan mo ako ng 5 bedrooms. Hindi po yan rock. Hindi yan solid. Ang solid, hanap ka ng 5 bedrooms. Ituro mo, 5 bedrooms sa akin ka. Walang kaduda-duda yun. Maging iyo yun. Dahil iyo na eh. Yan ang rock. Upon this rock, I will build my church. Turo mo! Alamin mo kung binibenta. Pag siya binenta, akin ka. Marami na nangyari, mga solid na ganun, kapatid. So, example lang yan. Okay, balik tayo doon sa sabi niya, at ang mga nagsisisimpalataya, I have 7 minutes, ay lalo pang nangagparagdag sa Panginoon ang mga karamihang lalaki at babae. Verse 15, na anupat dinala nila sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro, si I am. Tandaan mo, si I am na si Kristo. Sabi niya ni Jesus, sino si ako nga sa inyo? Sabi ni Pedro, ikaw ay Kristo. Ibig sabihin, yung sino si ako nga sa inyo, disipulo pa lang si Pedro noon, kaya hindi niya naunawaan. Pero nung naging apostol siya, ito na, naging Pedro na siya. Doon na, sabi niya, solid ka na. Ikaw si ako nga, at ikaw din si Kristo na anak ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, ikaw ang lumalakad, nakikita, buto at laman ng hindi nakikitang Diyos. Eto na. Na anupat dinala nila, verse 15, sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay malimliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. Pag nalimliman na daanan ng shadow, gumagaling. Tanging buto at laman lang ang may shadow, kapatid. Iba ito. Ito yung nabago talagang rock ang katauhan niya. Kaya gusto ko i-preach sa sarili ko ito lagi. Maging rock ka, hindi ka maging panyo lang. Natandaan niyo ba sa Psalm 91, sa oras na ito may COVID, may Omicron? Punta nga tayo sa aklat ng awit bago tayo magtapos. May 5 minutes tayo. Kapag ikaw at ako ay panyo lang, sabi nung kanina sa Acts 19 verse 12, gumagawa ng mga himala ang Diyos sa kamay ni Pablo. Hindi ko sinasabi si Pablo ay ganyan ha, kundi ito ay type and shadow ng ating katauhan. Pwedeng gumawa ang Diyos ng himala sa ating preaching, sa ating pagkatao. Pero tayo talaga hindi solid rock. Hindi talaga nabago naman ang ating talagang katauhan. Pag tayo ay nasa private nating buhay, balik tayo sa luma. Hindi talaga nabago. Oo, nandun ang conviction. Lord, di ko na kaya. Ayoko na dito. Pero bumabalik ka doon. Pero pag sa labas ka, pag nagtuturo ka, nag-preach ka, ang galing.
No? Maraming himala. Pero kung ikaw lang mag-isa, alam mo, mayroon kang dapat baguhin hanggang sa maging solid rock. Maging Pedro tayo. Pag naging solid rock, mayroong anino. Anino na ito, hindi ito panyo, kapatid. Anino na ito. Hindi ito pawis lang na nasa panyo, para tayong panyo, na may pawis lang ng Diyos. Maya-maya ang panyo, baliwala na, may tatapon na. Gamit lang kasi. Pero itong may siyado, tao to. Buto at laman ito. Psalm 91. Ha? Sa aklat ng awit 91, basahin ko sa King James Version. He, verse 1, that dwelleth in the secret place of the Most High. Ikaw at ako, kapatid, aminin man natin hindi, maraming tao, maging pinakamalapit nating kaibigan, hindi tayo tunay na kilala ang ating tunay na secret place. Marami sa atin, banal lang tingnan sa labas, magaling magsalita, maraming himala, pero sa loob talaga, hindi nila nakikita kung sino tayo. Sikreto na lugar. He that dwelleth in the secret place of the Most High ito. Marami sa atin. Kasama ko. Pag tayo na lang mag-isa, wala tayo sa Most High God. Doon tayo sa lowest sinful nature. Kaya dapat makonbikta tayo sa gabing ito. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Abide. Ibig sabihin ng salitang abide, ito ang araw-araw mo, 24/7 na anino. Abiding ibig sabihin isa. You abide. Dito ka nabubuhay, dito ka kumikilos, at ito ang pagkatao mo. You abide in the shadow. Kaya ang shadow mo, hindi ka nagsasalita, pero ang shadow, ang iyong shadow, ang iyong anino ni Great I Am, the Almighty. Tagalogin natin. Siyang tumataan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay nanatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tingnan mo, ano nangyayari dito sa sunod na mga talata. Sabi sa verse 7, dumating sa verse 6, may salot dumarating sa kadaliman. COVID, Omicron. Ngunit sabi niya sa verse 7, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping. At 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong pagmamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Dahil ang shadow mo kapag kinakatakutan. Ang sinasabi sa verse 1 na lilim, hindi po ito Diyos na hindi nakikita. Walang lilim, walang shadow ang Diyos na hindi nakikita. Sa mundo lang na ito may shadow. Tanging buto at laman ni I Am ang may shadow. Dahil si I Am nahayag, si Kristo na buhay natin nahayag, may shadow siya. May kalawalatian sa mundong ito. Meron siyang anino. Ito ang kaibahan ng panyo kaysa anino. Gusto ko lang pagdiinan dahil gusto ko rin marinig ng sarili ko. Ako ito, ikaw ito. Pag nasa ministry na tayo. Hanggat di natin alam nito, pagising natin bukas, kung wala tayo sa mundong ito, nasa Hades pa rin pala tayo. Minsan si Benny Hinn, na naginip siya. Patay na raw siya, umakyat daw siya sa langit. Tapos napakaraming nakapila, one by one daw, papasok sa pintuan ng Diyos.
nakapila. Nagtaka daw siya, bakit hindi siya kasama? Umiyak daw siya ng umiyak. Lord, bakit hindi ako kasama sa mga nakaputi? Bigla nagising siya. Matagal niya pinag-isipan. Hanggang sa bandang huli, nakita niya kung bakit. Muntik-muntik ka na. Hindi ko na ikwento. Basta ikinasal siya ulit sa asawa niya. Guys, meron tayong pagdidiinan. Meron tayong dapat mapag-aralan. Hindi tayo panyulan. May anointing, may healing, magaling magsalita. Pero hindi tayo, wala tayong shadow. Puro tayo panyo. Maya-maya wala ng power ng panyo. Isang buwan lang wala na, isang taon wala na yan. Pero iba ang katauhan. Solid rock. Dito nakatayo ang lahat ng members natin. Lahat sila nababago. Lahat sila matibay. Walang anumang Hades, cancer, Omicron, COVID na mananaig sa mga members mo. Kapag ikaw at ako na pastor, naging rock, naging Peter, hindi naging Pablo lang. Alright? Hindi si Pablo, hindi si Pedro, kundi tayo. I hope you understand. Alam ko, hitasin natin ating mga sarili, hindi ka maging sinungaling sabihin na hindi ako yan. Lahat tayo ganito. Father Almighty, great I am, Abba, Daddy. Salamat sa iyong revelation. Masakit man, hapdi man, pero kailangan namin alamin. Habang may panahon kami sa mundong nakikita, kami ay magpupursigi na makinig hanggang sa kami ay magiging solid rock. And the gates of hell shall not prevail against us and the church that we manage. Father, we give you back the glory and the dominion in the mighty name of our rock, our life, Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Angels of God, again, we dispatch you. Go forth. Go forth in the mighty name of Jesus. We dispatch you. Amen. Salamat, Ate Jewel. Nandiyan ka pala. Andyan, Ate Nat namin. Sana mag-preach kayo uli, ha, guys? Please. Ha? Hindi ko pinipilit kayong mag-preach para lang mag-preach. Ngunit katulad ko rin. Tsaka pipreach natin balang araw. Alam mo ba? Mapupuna natin. Magkakaroon tayo ng conviction sa loob. Na puro na lang ako si preach. Pag ako na lang mag-isa, iba naman ako. Hanggang sa mahaba pang panahon nyo naman, no problem. No? Kung isang taon, pwede naman na. O 90, 80 years more. So what? No? At least, no, araw-araw natututo tayo. Okay? May trabaho ko. I love you guys. Pwede nyo sundan. Okay? Love you.